Kamusta mga bata? Ako si Teacher Waven at welcome sa isa na namang makabuluhang paglalakbay sa aralin natin sa GMRC. Ngayong linggo, ating tatalakayin ang isang mahalagang haligi ng ating pagkatao, ang pananampalataya ng pamilyang Pilipino. Isipin mo ito, paano kung isang araw ay hindi na kayo nagdarasal bilang pamilya? Ano kaya ang epekto nito sa inyong samahan? Sa araling ito, matutuklasan natin kung paanong ang pananampalataya ay nagsisilbing ilaw ng bawat pamilyang Pilipino, sa kabila ng hamon ng makabagong panahon. Sa dulo ng araling ito, inaasahan na ikaw ay naiisa-isa ang kahalagahan ng pananampalataya sa pamilya, nakapagbibigay ng refleksyon kung paano ito pinagyayaman, at nakikilala ang mga hamon at paraan upang mapatatag ito sa gitna ng modernong panahon. Bilang panimula, subukan nating kilalanin ang iba't ibang banal na aklat mula sa mga relihiyon. Kilala mo ba ang banal na aklat ng inyong pamilya? Bakit ito mahalaga sa inyong samahan? Isulat ang iyong sagot sa inyong kwaderno. Bakit nga ba mahalaga ang pananampalataya sa loob ng pamilya? Ang pananampalataya ay parang ilaw sa isang madilim na silid. Ito ang nagsisilbing gabay upang makita natin ang tamang landas. Ayon sa aralin, ang pananampalataya sa pamilyang Pilipino ay nagtuturo ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, nagpapalalim sa pag-unawa sa tama at mali, nagpapalakas ng loob sa gitna ng problema at pagsubok, at higit sa lahat, nagpapatibay sa samahan ng bawat miyembro ng pamilya. Hindi lang ito nakikita sa mga dasal o sa pagsisimba, makikita rin ito sa simpleng pag-aalaga sa isa't isa, pagbati ng magandang umaga, o pagbabahagi ng pagkain sa hapagkainan. Sa ganitong paraan, ang pananampalataya ay isinasabuhay sa pang-araw-araw. Paano mo ipinapakita ang pananampalataya mo sa loob ng iyong pamilya? Hindi maiiwasang humarap ang pamilya sa iba't ibang hamon na maaaring makapagpahina sa pananampalataya. Narito ang ilan sa mga ito. Una, globalisasyon at modernisasyon. Dahil sa internet at social media, napapasok tayo ng iba't ibang kultura at pananaw. Minsan, nalilimutan natin ang sariling mga kaugalian at tradisyon. Mas inuuna ba natin ang gadgets kaysa sa oras ng panalangin? Pangalawa, urbanisasyon at migrasyon. Maraming pamilya ang kailangang lumipat ng tirahan o magkahiwa-hiwalay dahil sa trabaho. Ang lolo at lola ay nasa probinsya, si papa ay nasa abroad. Paano natin mapananatili ang pananampalataya kung hindi tayo magkakasama? Tatlo, pagkakaiba ng relihiyon o paniniwala. Sa iisang pamilya, maaaring may Katoliko, Muslim o Protestante. Kung walang respeto at pagmamahalan, maaaring ito'y mauwi sa pagtatalo. Ngunit tandaan, ang tunay na pananampalataya ay hindi natitinag sa hamon. Sa halip, ito ay lalong tumitibay kung may pag-unawa, respeto at pagmamahalan sa isa't isa. Anong hamon ang naranasan mo na bilang bahagi ng iyong pamilya? Paano ninyo ito nalampasan? Sa kabila ng lahat ng pagsubok, maraming paraan upang patatagin ang pananampalataya sa loob ng pamilya. Narito ang 5 sa mga pinakamahalaga. Una, sama-samang pagdarasal. Isang simpleng gawain na may malalim na kahulugan. Sa tuwing nagdarasal kayo,
Ipinapakita ninyong hindi lamang kayo umaasa sa sarili, kundi sa Diyos din. Ang pamilya na nagdarasal ng sabay ay nananatiling matatag sa anumang unos. Sama-samang pagsisimba o pagsamba. Ang pagdalo sa mga gawaing panrelihiyon ay nagpapalalim sa ating pagkakakilala sa Diyos at sa ating relihiyon. Isa rin itong pagkakataon upang magkaisa bilang pamilya at komunidad. Pagbabasa ng banal na aklat, ang Biblia, Quran o iba pang banal na babasahin ay puno ng aral na makatutulong sa tamang pag-uugali at desisyon. Hindi sapat ang alam natin, kailangang nauunawaan at isinasabuhay din natin ito. Pagtulong sa kapwa. Ang pananampalataya ay hindi lamang panloob, ito ay ipinapakita rin sa gawa. Kapag tumutulong ka, ipinapakita mong ikaw ay buhay na halimbawa ng kabutihan. Pagharap sa pagsubok ng sama-sama. Sa gitna ng suliranin, mas pinipiling magkaisa, hindi magturuan. Ang pananampalataya ay tunay na nasusubok sa oras ng hirap. Doon mo makikita kung gaano kalalim ang iyong tiwala sa Diyos at sa isa't isa. Tandaan, ang pananampalataya ay parang halaman. Kailangan itong diligan araw-araw ng pagmamahalan, panalangin at kabutihan. Alin sa 5 gawaing ito ang madalas niyong ginagawa bilang pamilya? Alin naman ang nais ninyong simulan? Ngayon, ikaw naman, gamit ang larawan ng iyong pamilya, bumuo ng isang collage na sumisimbolo sa pananampalataya ng inyong pamilya. Ipaliwanag ito gamit ang 8-10 pangungusap. Tandaan, ang pananampalataya ay hindi lamang nasa simbahan o sa aklat. Ito ay nasa loob ng ating pamilya, sa bawat dasal, pagkalinga at pagtutulungan. Hanggang sa muli mga bata, mag-aral ng mabuti at patuloy na palalimin ang inyong pananampalataya kasama ang inyong pamilya. Ngayon sa gabay ng iyong guro, gawin ang mga sumusunod na gawain.